Ganun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ikalawa, may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukuhanin iyon at iiwan ang ikalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras o gabi ang dating ng magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang Diyos po ang magpala ng pagkabasa ng salita. Yuko tayo sandali at manalangin. Panginoon, salamat po ngayong hapon. Salamat sa biyaya, pag-iingat mo sa amin. Salamat, Panginoon, na naririto ngayong hapon, Panginoon, upang makinig ng iyong aral at salita. Panginoon, pangunahan mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami at bigyan ng liwanag, kaalaman, nagmumula sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po sa pangalan na Hesus. Amen and amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Ang ating pong mensahe ay ating pamamagatang pagbalik ng Panginoon. Sabi ho dito sa ating binabasa, sabi ho doon sa 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo alam, hindi ninyo inaasahan. Kapatid, mahirap pong maghanda kung hindi mo alam kung kailan dadating. Ano? Kailan ho ba tayo naghahanda? Kailan naghahanda? Pag may bagyo. Pag sabi sa Pag-asa, bukas pa ang bagyo, ngayon po naghahanda na tayo. Dahil may warning, may sign. At sinasabi na darating ang super typhoon. Katulad po nitong natapos na ito. Ang sabi, ito ay super typhoon. Pero salamat sa Panginoon, hindi naman ho tayo nakaranas ng super typhoon. Naranasan natin ay ulan. At na ito po ay nagbigay naman sa atin para tayo magkatubig. Ano ha? At ang isa pa ay hindi rin iningatan ho tayo ng Panginoon. Pero sa ibang lugar ho, nakaranas na lubog sa baha. Sa iba ho ay may mga namatay na naman, na landslide. At iba't iba ang pangyayari. So ito ang mga taong ito, bago po nangyari yung bagyo, sila po ay naghanda na dahil may warning. Pero mga kapatid at iniibig ko sa Panginoon, base ho sa ating pinag-aaralan ngayong hapon, Panginoon, walang nakakaalam. Hindi alam kung bukas, hindi alam kung mamaya, hindi alam kung sa isang araw. Pero may warning, may sinabi ho, maghanda daw tayo. So may mga ilan hong talata tayo na mababasa na itinuro kung paano ka makapaghahanda kapag dumating na ang Panginoon. Ang sabi ho dito, tingnan ho ng 25, sabi ho doon, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit mang anghel sa langit, o maging ang anak man. Okay. So, ibig sabihin, hindi ho natin pwedeng sabihin sikreto. Ang ibig sabihin, ay ito ho'y nagbigay na ng warning, ang Panginoon. Na ang warning, darating siya, pero hindi sinabi kung kailan. So ano ang sinabi doon? Ang sinabi doon para ikaw ay makahanda, para makapaghanda ka ay may mga sunod-sunod na mga pangyayari na ito po ang magpapatibay na ang Panginoon ay talagang darating. Ano po? Sabi doon, pagdating ng anak ng tao ay, tingnan nyo, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noon, panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao nagsisikain, nag-iinuman, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Kapatid, marami hong warning na sinabi ang Diyos. Magbasa ng Biblia, makinig ng aral at salita, sundin ang kanyang mga utos, yun po yung isa na dapat nating napaghahandaan. At si Noe po, dahil siya po ay kinalugdan ng Diyos, kaya sa kanya po ibinigay yun pong sign na yun na siya ay pinagawa ng isang barko. Ng barkong ito'y natapos ng 120 taon. Sa ganun katagal na panahon, lagi pong maaring si Noe ay kinukutya at sinasabi na, bakit magagawa ng barko doon sa bundok? Sa bundok po ginawa yun, hindi sa tabing dagat. At pagkatapos noon,
Patuloy pa rin po ang mga tao na gumagawa ng mali. Patuloy pa rin naroon ang kanilang bisyo, pag-inom, pagsusugal, ano pa, panlalamang, ano pa po. Hindi ho masama ang mag-asawa kung tama ang pag-asawa. Okay. Ang sabi daw nagsisipag-asawa, nagsasayahan. Okay. Pero sa hindi nila inaasahan, bigla hong dumating. Pagkapasok pinunuwi doon sa barko na ginawa, bigla pong bumaha. Pero hindi ho nagtagal ng ilang oras, on the spot, pag nang makapasok na ho si Noe, bigla hong bumaha at pagbaha. Lahat ng tao na hindi sumunod, sila po ay nalunod. Isipin ninyo, nasa bundok ho yung barko ha. Wala ho sa dagat na katulad dito. Ang barko na ginawa ni Noe ay nasa bundok. So, nung pagkatapos na nangyari na, bigla na pong pinaulan ng Panginoon at pag-ulan ay pumasok na si Noe sa barko at pagpasok niya, ang mga tao na nagsasayahan, nagbibisyo, nagsasyabo o ano ang kanilang ginagawa, sila po ay nakuha ng baha on the spot. Bakit? Dahil sila ho'y binigyan ng warning. Ang warning ho doon, ang sabi ho ng Panginoon, sabihan ng mga tao at kung yung gusto, isama sa barko. Malaki po yung barko. So, yung pa nangyari, bago pumasok si Noe, naroon po dalawang hayop ang ipinadala doon ng Panginoon. Isang babae, isang lalaki, isang babae, isang lalaki. Ang buong pamilya ni Noe ay nandun din po. So, ito pong naipasok sa barko, hindi ho sila nalunod. Bakit? Sila ho ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Okay, nakakaintindihan tayo. So, ang sabi pa ho doon, sa panahong iyon, tingnan niyo dito pa, hindi nila namalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iwan ang isa. At ang ikalawa. Alam mo niyo ibig sabihin? Dalawa sila. Yung isa po ay nakinig sa salita ng Diyos. Yung isa po ay tinanggap ang Panginoon. At yung isa naman po ay nanatiling matigas ang ulo. Ganyan po ang nangyayari sa matigas ang ulo. Kaya ang isa ay naiwan, ang isa ay sinama ng Panginoon. Yun pong naiwan, kapatid, siya po yung hindi kumilala sa Diyos. Kaya ito po ay babala, ha? Kung hanggang ngayon, hindi pa natin maintindihan, hindi pa natin matanggap ang turo at aral ng Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, at hindi mo tinanggap ang Panginoon, hindi mo naintindihan kung gaano kahalaga. Ano mangyayari? Maiiwan ka. Pero yung sumunod, isasama ng Panginoon. Dalawang klase. Ito pang isa eh. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Ayan. May babae at may lalaki. May dalawang babae na nagtatrabaho. Ang isa ay sumunod sa Panginoon, ang isa ay hindi. Saan napunta? Ang hindi, sa impyerno yung pupunta. Pero yung sumunod sa kalooban ng Panginoon, siya po ay kasama ng Panginoon. Nagkakaintindihan na tayo. Mga kabataan, ito para din sa inyo, hindi lang para sa matatanda. Bata, matanda, ay lahat ay ililigtas ng Diyos kung susunod kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya anong sabi ho sa 44? Sabi doon, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Okay. Yun ang Pasko, alam natin. December 25, Pasko. Naghahanda ng pagkain, bibili ng papansitin, o ano pa man na po pwede na pagsalo-saluhan. Birthday, pinaghahandaan. Di ho ba? Kailan lang ho, katatapos lang ng isang linggo, nag-birthday ang asawa ni Ulway. Alam na birthday ng asawa ni Ulway, anong ginawa ng anak? Sinurprise. Ibinili ng isang baboy at ipinaghanda dahil alaman yun ang birthday ng kanyang ama. So yun po, alam yun. So itong ating pinag-uusapan, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero nagsabi ang Panginoon na maging handa. Ang pagiging handa natin ay tayo po ay tatanggap at tayo po ay kikilala sa Diyos. Okay? Ano pa po? Ang sabi ho doon,
Unang Tesalonica 4, versikulo 16, 18. Unang Tesalonica Unang Tesalonica 4, versikulo 16 at 18. Sabi ho doon, sa araw na iyon, narinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Tatandaan natin, lagi ho natin itong naririnig at ito po ay totoo. Kapag namatay na po tayo at tayo na ilibing na, patay na, wala na. So pag dumating na po ang Panginoon, tayo pong nalibing na, tayo po ay bubuhayin ng Panginoon. Mula po doon sa libingan, tayo po kukuhanin ng Panginoon. Yun po yung katotohanan. Pero, yung iba naman na naiwan, hindi pa ho namamatay. Pero buhay pa, pero dumating ng Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon, ikaw na buhay pa, ikaw ay kukuhanin din niya. Kukuhanin ka rin niya. Isasama ka na niya sa alapaap. Nakakaintindihan tayo. Itong ating katawang nabubulok, ito aalsin na sa atin. Papalitan na ito ng isang katawang hindi na mamamatay. Magpakailanman. Binago na tayo ng Diyos. Kung kumilala ka sa Diyos, tatandaan natin ha? Kung kumilala. Sa unang Pedro 3, Unang Pedro 3, versikulo 10 at 13. Ayon sa nasusulat, 3, 10 at 13. Okay. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila ay pigilan ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang ay madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Pagdating po ng 13, at ang sino man ang gagawa sa inyo ng masama, kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti, at sino man ang gagawa sa inyo ng masama, kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti. At sino man ang gagawa sa inyo ng masama, kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti. Ay muna ha, sandali. 10, tingnan ko, basahin natin ng maayos, bakit ito ay ganito. 10, ayon sa nasusulat sa unang Pedro 3, versikulo 10, teka muna ha, sandali ha. Mali, 2 Pedro 3. Okay, ito ho. 2 Pedro 3, 10 at 13. Ngunit ang araw ng Panginoon darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala ng kasabay ng isang ang isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na narito ay mawawala. Pagdating po ng 13, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Kapatid, kapag dumating na po yung sinasabi nating pagdating ng Panginoon, ewan ko kung kayo ay nakaranas na ng eclipse. Nakaranas na ho kayo noon? Yung biglang nagdilim, na wala, garitong malinis, garitong maliwanag. Pero biglang nagdilim.
wala kang makikitang liwanag. O yan, nakakita na daw si Solomon. Ako man, no kay maliit pa, naranasan namin yon. Ang manok nga ay biglang nagtila o kan miski katanghalian. So ganun po yung mangyayari. Dahil inisip ng mga manok, inisip ng mga hayop na ito ay gabi. Pero yun po yung tinatawag na eclipse. Yun pong buwan, yung pong araw, tinakloban po yun ng dilim. So ganun po ang mangyayari. Pero mga kapatid, at iniibig ko sa Panginoon, yung pong mga tao na nasumunod at naintindihan ang kanilang tinanggap ay ang Panginoon. Bagamat madilim, pero may liwanag pa rin ho silang naaaninag. Alin ho yung liwanag? Liwanag na galing po kay Kristong ating Panginoon. Hindi po ito pananakot, kundi ito po ay totoong mangyayari. At kung dumating na po ito, mga kapatid, maging handa po tayo. Matuto tayong laging manalangin, sumamba, magpuri sa Panginoon. Yun lamang naman po ang ating magiging sandata para tayo po ay may panlaban, para tayo po ay mayroon po tayong pag-asa na kahit mangyari ang mga ganitong bagay, tayo rin po ay may kaligtasan pa. Ano po? Okay. So ano pa po yan? Sa pahayag, 1. Pahayag 1, versikulo 7 at 8. Tingnan mo ninyo ito. Pahayag 1. Sa Tagalog, sa English po, Revelation. Sa Tagalog, pahayag 1, versikulo 7 at 8. Ito po yung sinasabi. Tingnan ninyo, dumarating na tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya, pati tatangis ang lahat ng lipid sa lupa dahil sa kanya magkagayunawa. Amen. Nagsalita dito ang Panginoon, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa kasalukuyan, nakaraan at darating. Kapatid, tandaan po natin, pagdating po ng Panginoon, lahat po, makikita ho natin siya. Matanda, bata, mayaman, mahirap, lahat po ay makikita. At ang sabi nga ho doon, maging yung tumugis sa kanya. Sino ho ba ang tumugis? Di ho ba yung mga, yun po, sina Pilato? Makikita din ho nila yun. Ibig sabihin, si Pilato ho'y wala na. Pero sino ho ang Pilato sa ngayon? Yung mga tao pong mga masasama. Mga tao na hindi lumalaban ng patas. Lagi pong nalalamang. Sila po yung mga tao na makikita din nila ang Panginoon. Pero ang nakakalungkot, nakita nila. Pero hindi sila pwedeng. Hindi nila naintindihan kung ano ang nangyayari. So ang sabi doon, sila ay tatangis. Bakit sila tatangis? Dahil may nakalaan na po sa kanila. Yun pong impyerno para sa kanila. Hindi lamang po yung mga tao na gumawa nun. Tayo rin po ay kabilang doon kung hindi ho tayo gumawa ng tama. Ano po? Okay. At sa ano ang sabi doon? Ang katangian sa 8, sabi ho doon, ako ang Alpha at Omega, ang sabi po ng Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kasalukuyan, nakaraan at darating. Ibig kasalukuyan ngayon, nakaraan at darating. Alam po ng Panginoon. So kung tayo po ay gumawa ng hindi maganda, alam po, nakalista po ito sa Panginoong Jesucristo. Okay. Hindi po ito pananakot, pero ito po ay totoong mangyayari dahil nakasaad po ito sa Biblia. Sabi pa rin po sa Daniel 12. Daniel 12, 1 at 3. Ito po, tingnan niyo ha. Okay. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno na tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan na hindi nila
na hindi nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga ang kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Muling mabubuhay ang maraming namatay at sa lahat ng panig ng daigdig. Sa iba, sa buhay na walang hanggan. At ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Ang maruruming pinuno ay manginginig na gaya ng liwanag sa langit. Magniningning gaya ng liwanag sa langit. At ang mga umakay na marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Kapatid, tandaan po natin ito. Pagdating po ng Panginoon, hindi pa ho ito ang pinakamahirap na nararanasan natin. Pasimula pa lang ito. Nandyan po yung tagbaha. Kita ninyo ha. Isipin ninyo, noong kailan, kapag ako nagkalindol, ilang taon na bago uli magkalindol. Pero ngayon, halos katatapos lang may kasunod na uling lindol. Bakit ho ba nangyayari yun? Dahil nga po sa kasamaan ng mga tao. Hindi po ito gawa ng Panginoon. Ito po ay gawa ng kalikasan at tayo rin naman po ang gumawa ng kamalian. Kaya nga, minsan niyayanig po tayo, niyayanig. Sabi nga ho, bakit ba niyayanig? Ang mundo, wala na raw pong nagpupuri sa Panginoon. Imbes na magpuri, mumurahin pa ang Diyos. Di po ba? May mga ganyan po, nilalapastangan nila ang Diyos. Paano mo ba nilalapastangan ng Diyos? Sige, tanungin ko kayo. Yan pong mga idolatry na atin pong hinahawakan. Kayamanan, hindi ho masama ang mayaman kung sa tama ang pagkakuha. Pero kung ito po ay sa hindi maganda, idolatry po ito. Pagiging mukhang pera, mga sinungaling, pagsamba sa rebultong ginawa ng tao. Marami pong kasama sa idolatry. Hindi masiyahan kung anong mayroon. Kaya nga ho ngayon, ang daming maleta na hanggang hindi alam ko siya naroon. Saan ho naroon yun? Doon sa mga tao na nagnakaw. Pero hanggang ay ipinababalik. Pero may nagbalik ba? Wala pa ho. Ang ginagawa ho nila para yun ho ay matabunan, hahanap naman ng ibang kaso. Ano ho ngayon ang kaso? Si Sarah naman. Sino ang isusunod? Magtataka kayo kapag may isang pinunong hinuli. Pag nahuli ito, bago dumiretso sa kulungan, kailangan mo nang ipapacheck up. Nalabas ang sakit. Katulad ni Marcolita, ano ngayon? High blood, may kung ano pang nangyari, at hindi pa alam kung kailan makalalabas. Palibhasa, ang mga taong ito ay yun ang ginagawa nila para hindi sila agad mapakulong, kaya gumagawa sila ng paraan. Yun po ang ginagawa ng kadiliman, nagtataklob. Sa kabila ng lahat, nahuhuli pa rin, pero sino pa itong isa? Yung sibunuan naman. No. Yun ho ay marami din ang kinurakot, pero anong ginawa na ngayon? Dahil malakas po siya sa mataas, anong ginawa? Gagawing witness na lang. So yung kanyang kasalanan, tatakluban. Hindi po gayon, dapat ang kasalanan ay may nagbayad. At sino ang nagbayad? Aba, si Kristong ating Panginoon. Yung kasalanan nating malaki at maliit, kinuha ng Panginoon at siya po ang nagbayad. Dapat itong mga taong ito na gumawa ng kasamaan, dapat sila'y magbayad. Paano sila magbabayad? Tatanggapin, aaminin na sila'y nagkasala at si Kristo po ang kasagutan. Ganun lamang po yun. Pag inamin nila na sila'y nagkasala, sumuko at nagpakumbaba, may pag-asa pa ho sila. Pero hindi nga ho sila umaamin eh. Kahit nga ho mga lingkod ng Diyos, ginagawa rin. Di ho ba? Kaya mga kapatid, tayo po ay mag-iingat ha. Dito po, tingnan nyo ha. Mateo 25. Mateo 25, versikulo 31 at 33. Tingnan nyo ito. Sa malwalhating pagdating, yan, dumating na. Sa malwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin, makinig ho kayo, maganda ito. Titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa at sila at kanyang pagbubukur-bukurin.
Tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ay mga kambing. Yun hong tupa, yun hong kumilala sa Panginoon. Yung kambing, yun po ang hindi kumilala sa Panginoon. Pakinggan ninyo kung anong nangyari, bakit alam na ganon. Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng likhay ng daigdig. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo kung kayo ito. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw na bilanggo at inyong pinuntahan. Sumagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit at nabilanggo at kay aming dinalaw? Ito ang sagot, ha? Sasabihin ng hari, sino ang hari? Ang Panginoon po. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Nagagawa ho ba natin ito? Makasarili ba tayo? Sinusulo lang ang biyaya. Punong-puno na, hindi man lang magbahagi. Ito pa. Ito yung kabila naman, kambing. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ito ho kambing. Lumayo kayo sa harapan ko. Sa apoy na di namamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi niyo ako pinakain. Yan. Nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nang ako'y dayuhan, at hindi niyo ako dinamtan nung ako'y hubad, at hindi niyo dinalaw nang ako'y may sakit, at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo tinulungan? Sumagot ulit. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan, ibig sabihin pinagmadamutan, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang mga hamak na ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan, walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay papunta sa buhay na walang hanggan. Naintindihan natin? May panahon pa ho tayo. Makakapagbago pa tayo. Hindi pa ho tayo patay. Kung patay ka na, wala na. Pero buhay ka pa eh. Anong ugali mayroon ka? Makasarili? Madamot? Hindi marunong tumulong sa kapwa? Bago tumulong, kailangan may bayad. Nawala na ang hospitality. Ha? Nawala na ang kawang gawa. Kikilos. Pero hindi tama, padabog. Dahil alam na walang ikababayad. Kapatid, tandaan ninyo ito ha. Ang walang maikabayad, matuwa kayo. Dahil hindi ito kayang magbayad ng tao. Pero ang Diyos magbabayad sa inyo. Tatandaan ninyo yan. Wala mang iniabot sa inyo ngayon ang taong inyong tinulungan. Pero isang araw, ang Diyos ay gaganti ng higit pa sa inyong ginawa. Naintindihan natin ito. Sana maging bukas sa inyong puso at kaisipan ang tunay na kahulugan ng pagtulong sa kapwa. Ano pa ho yung katapusan? Unang Korinto 15. Unang Korinto 15, versikulo 51 at 52. Isang hiwaga ang sinabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali at sa isang kisap mata, sabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat
sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. At muling mamamatay at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi na nabubulok at ang katawang namatay ay mapapalitan ng katawang hindi na mamamatay. Kapatid, iniibig sa Panginoon, kung ikaw ay namatay na, nasa libingan, bubuhayin ka ng Panginoon, hindi ka na mamamatay. Kung ikaw ay buhay pa, hindi ka na rin mamamatay, babaguhin lang ng Panginoon. Itong ating katawang nabubulok, papalitan ito ng katawang hindi na mabubulok. At dahil tayo po'y binago na, may buhay tayong walang hanggan. Tandaan natin ito po yung turo at aral bago dumating ang Panginoon. Sana, sa pagdating ng Panginoon, tayong lahat ay sama-sama. Dadalahin ng Panginoon sa alapaap at papunta tayo sa buhay na walang hanggan. So, sino nga ang pupunta sa langit? Ang mga tupa. Sino ang pupunta sa impyerno? Mga kambing. Bakit? Pareho lang naman ang tanong Itong mga tupa, ginawa nila yung kailangan gawin. Ang kambing, hindi nila ginawa. May sarili silang mundo. Kaya may mundo din sila para sa kanila. So sana ngayong hapon mga kapatid, naintindihan ang turo at aral. Yuko ho tayo at manalangin. Panginoon, salamat po ngayong hapon. Sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal, Panginoong Isus. Salamat po, Panginoon. Sana po naintindihan namin ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong salita. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dumako ho tayo sa pagbibigay. Palakpakan